Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon mga kapatid. Ang ating pong teksto sa hapong ito ay matatagpuan sa Galatians chapter 2 verses 1 to 10. Galatians chapter 2 verses 1 to 10. Sa ating Pew Bibles, nasa page 1170, 1170. Galatians chapter 2 verses 1 to 10. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. I went up because of a revelation and set before them, though privately before those who seemed influential, the gospel that I proclaim among the Gentiles, in order to make sure I was not running or had not run in vain. But even Titus, who was with me, was not forced to be circumcised, though he was a Greek. Yet, because of false brothers secretly brought in, who slipped in to spy out our freedom that we have in Christ Jesus, so that we might bring us into slavery. To them we did not yield in submission, even for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. And from those who seemed to be influential, what they were makes no difference to me. God shows no partiality. Those, I say, who seemed influential added nothing to me. On the contrary, when they saw that I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been entrusted with the gospel to the circumcised, for he who worked through Peter for his apostolic ministry to the circumcised worked also through me for mine to the Gentiles. And when James and Cephas and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given to me, they gave the right hand of fellowship to Barnabas and me, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. Only they asked us to remember the poor, the very thing I was eager to do. Pagpalain naman ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang magpala ng aming pag-aaral ngayong hapong ito upang magbigay kayo ng linaw sa aming pag-iisip at pagsunod sa aming mga puso. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Nagpapatuloy po tayo sa ating sermon series sa Aklat ng Galatians na ating pinamagatang No Other Gospel, Stand Firm in Your Freedom. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Ang Kakaibang Otoridad ni Pablo na ipahayag ang nag-iisang ebanghelyo. Ang haba, no? Kasi kailangan po malinaw yung title, kaya medyo napahaba ng konti. At ang ating teksto ay yung binasa natin sa Galatians chapter 2, verses 1 to 10. Meron po sana akong gustong pansinin, bakit po kaya walang umuupo dito sa gitna, sa harap ko? No, lahat nasa likod. Ayaw nilang umupo sa harap, ayaw sa gitna, no? Alam niyo, sa totoo lang, nakakangalay po no? Kasi tuturo ako dito, tapos gagawi ako dito. Kung nandito kayo lahat sa gitna, mas madali po para sa akin, no? Pero hindi ko alam. Baka next week, no? Dito naman kayo pumuesto sa gitna. Punuin natin ito. Naligo naman po ako, no? So, hindi po tayo mangangamoy. So, yung noong nakaraan nating pag-aaral sa Galatians, pinag-aralan natin yung verses 11 to 24 ng ating Biblia, no?
nakita natin doon ang pagtanggol ni Paul ng kanyang pagiging tunay na apostol. Importante po yun sapagkat kung hindi po siya tunay na apostol, hindi po tatanggapin na salita ng Diyos ang kanyang ipinapahayag sa mga Hentil at sa mga Hudyo. Datapwat nagbigay siya ng ilang dahilan. Nagbigay siya ng 3 dahilan. Una, dahil ang pinagmula ng kanyang ebanghelyo ay hindi tao, kundi si Jesus mismo. Yun po ang sinabi niya. For I did not receive it from any man, sabi sa verse 12, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Kasi nga naman, sinabi niya sa verse 1, that he was an apostle not from men, nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. So dahil siya ay inappoint ni Kristo bilang isang apostol at ibinigay sa kanya diretso ang ebanghelyo na tayo ay naliligtas sa grasya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus lamang. Saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yun po ang kanyang gospel, ang kanyang pinapahayag. So yun ang unang dahilan. Pangalawa, dahil ang pambihirang pagbabago ng kanyang buhay ay isang kakaibang pagkilos ng Diyos. Sabi niya, tinanggap ko ang aking apostleship mula kay Kristo Jesus. Kailan? Nung siya ay nagpakita sa akin sa daang patungong Damasco, nung siya ay tinuruan niya ako sa lugar ng Nabatian, Arabia, kung saan tinanggap ko mula sa kanya ang ebanghelyo ng kaligtasan. Diretso mula sa kanya, hindi nagdaan sa kahit na sinong ibang apostol. Pangatlong dahilan niya, sabi niya, dahil ang paghahanda niya bilang apostol ay pinamahalaan ng Espiritu Santo. Nakita natin na inihanda siya sa Nabatian, Arabia. Nagtagal siya doon ng 3 taon. At nung siya ay bumalik, siya ay nagministeryo sa iba't ibang lugar. Kasama na ang Syria at Cilicia. Cilicia po ay kanyang hometown, kanyang home province. At siya ay naging involved sa church at Antioch, no? Sa Syrian Antioch. So lahat pong yon ay leading ng Holy Spirit sa kanya. Diretso po mula sa Diyos. Kaya sabi niya, ako po ay tunay na apostol at ang aking pinamamahayag na ebanghelyo ay mula sa Diyos mismo. So yun po yung 3 dahilan. Ngayon naman, alinsunod pa rin sa kanyang layunin na itaguyod ang katotohanan ng ebanghelyong kanyang pinapahayag, dumalaw muli si Pablo sa Jerusalem upang tanggapin ang pakikiisa ng mga apostol na naroon. Hindi upang mag-submit sa kanila o hingin ang kanilang appointment o tanggapin ang ebanghelyo mula sa kanila, kundi upang tanggapin niya ang kanilang pakikiisa. Para makita ng lahat na ang mga apostol sa Jerusalem at si Apostol Pablo, ang ministeryo ng mga apostol sa Jerusalem at ang ministeryo ni Pablo ay iisa. Maaring magkaibang lugar, maaring magkaibang grupo ng tao, pero iisang ebanghelyo ang kanilang tinuturo. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Hindi po nagbabago yon. So makikita natin dumalaw siya muli sa Jerusalem upang tanggapin nga ang pakikiisa ng mga apostol doon sa kanyang pagkakatawag bilang apostol sa mga Hentil. Alam natin ito doon sa kanyang testimonyo ng kanyang conversion sa Acts chapter 9, sa Acts 22, sa Acts 26, malinaw na tinanggap niya mula sa Panginoon ang marching orders niya
ikaw ay pupunta sa mga hentil, mga hindi Hudyo. Iikutin mo silang lahat, yon ang iyong mission field. Nais din niyang malaman ng iba na may otoridad na ipahayag siya ang nag-iisang mabuting balita ng kaligtasan ay sa grasya ng Panginoon lamang at walang halong gawa. Yung po ang importante. Kasi alam natin na kaya sumulat si Pablo sa mga taga-Galatians, nabalitaan niya na may mga pumapasok na teacher doon. Ang tawag sa kanila, the Judaizers. Ito ay mga Hudyo na nagpapanggap na naging Kristiyano at nagtuturo na bukod sa pananampalataya kay Jesus, kailangan nilang maging Hudyo. Kailangan nilang magpa-circumcise, kailangan nilang sumanib sa isang sinagoga, kailangan silang magpabautismo na requirement ng mga Hudyo para sa mga hentil na nagko-convert into Judaism. So ang kanilang pakay ay gawing parang bahagi ng Judaismo ang Kristyanismo. At hindi pwedeng pumayag si Pablo sapagkat hindi ganon ang layon ng ating Panginoon. Datapwat, kanyang ipinangaral ng malinaw na ang ating pananampalataya, ang mabuting balita ng kaligtasan, ay ang kaligtasan ay sa grasya ng Panginoon lamang at walang halong gawa. Alam nyo, marami pong nagtuturo niyan kahit ngayon. No? Marami sa inyo dati mga Roman Catholics, no? So siyempre sikat na sikat ngayon ang Roman Catholicism dahil sa pagkakamatay ni Pope Francis, no? Dahil po doon ay parang nasa limelight ang Roman Catholicism. In fact, maraming nananalangin ng mga Pilipino na sana ang susunod na papa ay si Luis Antonio Gokim Tagle. Isang katutubo natin, isang Pilipino na umakyat sa ranks ng Batikano at ngayon ay isang Cardinal Bishop, pinakamataas na kardinal sa ating bansa. Siya po ang Archbishop ng Archdiocese ng Maynila. No? At hindi lang po yan, siyang pinuno ng global na charity movement ng Roman Catholic Church. At naging pinuno siya ng kanilang evangelization forum. No? So, siya po ay sikat at napupusuan nga ng marami na maging susunod na Pope. Pag nangyari po yun, Pinoy pride na naman. No? Ang Pope ay Pinoy. No? So, Papa Pinoy. Di ba? Siyempre, ang malungkot lang po doon, ang kanilang tinuturo, hindi lamang naman po sila, hindi lang Roman Catholicism. Marami pong Protestant churches, mga ebangheliko, na nagtuturo, kung minsan subtle, hindi natin napapansin, na nagtuturo na bukod sa pananampalataya kay Kristo, may kailangan pang gawin. No, merong iba, kailangan may second blessing para pagkatapos niyong tumanggap kay Kristo Jesus, kayo tatanggap ng Espiritu ng Diyos, kayo'y mafe-fill ng kanyang Espiritu, at dahil doon ay kayo ay mas magiging, mas mabuting Kristiyano. No? So subtle po, hindi po nila sinasabing kailangan niyo yung for salvation, pero sa totoo lang, ganun ang dating sa iba. Ang sabi ng iba, kailangan ninyong magpabautismo sa tubig. No? Ang tawag natin doon, baptismal regeneration. No? Na dahil sa inyong baptism, katulad ng ginawa doon sa mga bata ng basketball ministry natin, na inilubog sa tubig, ang nagiging instrumentality ng salvation, ng justification, ay yung tubig. Kung paano ang circumcision ay instrumentality ng pagiging Hudyo, ang baptism sa tubig ay nagiging instrumentality ng pagiging Kristiyano. Hindi po tayo naniniwala doon. In fact, yung iba very subtle sa iba nating circle sa bilang mga ebangheliko, maririnig natin ito na
You have to open your heart to Jesus and let Him come in. Very subtle po, no? Pero hindi po ba parang nakakalito yon? Is that an additional work? No? Kailangan ninyo mag-commit sa Panginoong Hesus. May mga seremonya pa ng commitment, lalo na sa mga youth camp. No? Merong bonfire at merong mga pine cone o kung ano-ano man. O meron silang susulat sa papel na I will commit to follow the Lord Jesus Christ. At kailangan nilang mag-commit para sila ay maligtas. Hindi po kailangan yon. Kailangan lang po ang sabi ng Biblia is to believe. To believe. Yun po ang sabi ni Kristo Jesus. Anyone who believes in me shall not perish but have eternal life. Sinabi niya, anyone who believes in the Son will not perish but have eternal life. John 3:15. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. John 3:16. Pero sinabi niya yun, pagkatapos niya sabihin kay Nicodemus, na you must be born again. Kasi nung sinabi niyang you must believe, sinabi niya yung pagkatapos niyang sabihin you must be born again. So anong nauna? Yung pagiging born again. Pero sino bang nagbo-born again sa'yo? Sarili mo? Sarili mong gawa? Yung po ang nilalabanan ni Pablo noong panahon niya. Marami pong nakalilitong katuruan na ganoon. At maraming nagtuturo na tila sila ay mga Kristiyanong mga tagapagturo na nagtuturo kailangan ninyo ng circumcision. Alam mo, very subtle po itong danger na to. Kaya kahit sa church natin, iniiwasan natin yung kahit na anong vestige ng legalism. No? Merong mga, yung siguro, paloko lang na na biro. No? Sa GCF, kailangan dyan ng pastor na kabarong o na naka-Amerikana. Kasi requirement yon. Hindi po. No? Hindi po kami required na magbarong. Kasi wala po ako ibang dissenting damit kundi ito eh. Alangan naman magpakita ako dito na naka-t-shirt lang. No? Retirado na po ako, wala na po akong magandang suot. Kaya ito lang po ang pwede kong suotin. So pasensya na kayo kung ito lang ang nakikita nyo. Yung ating ibang mga pastor, hindi naman sila required mag-Amerikana. Ang sabi lang namin, basta disente lang kayo. Para sa kanila, disente yung naka-Amerikana. Okay. Pero walang requirement. Ang tawag po dyan ay mga practices or traditions that you may practice. Hindi sila you must practice. Ang problema ng panahon ni Pablo, ang tinuturo ng mga Judaizers, you must be circumcised in order to be saved. Nasa Acts 15:2 po yun. No? You must be circumcised. Yun po ang nilalabanan niya. So siya ay pumunta sa Jerusalem. So titingnan natin ang una, ang pakay ng pagdalaw ni Pablo sa Jerusalem. Bakit siya nagpunta ron? Meron pong dalawang dahilan. Una, upang maisiguro niya na hindi sayang ang kanyang pamamahayag ng ebanghelyong tinanggap niya sa pamamagitan ng revelasyon mula sa Panginoon. No? Hindi niya pinagdududahan ang kanyang ebanghelyo, no? Pero merong pumupula sa kanya at nagsasabing, hindi totoo yan kasi hindi sila ganyan ng Jerusalem. Si Pablo hindi siya tanggap ng Jerusalem. So merong sumisira sa kanila na gano'n. Pinupulaan siya dahil doon. So nagpunta siya upang masiguro niya na walang hadlang sa aking pagtakbo. Kasi si Pablo, once na na-convert siya, diretso siya sa pagtakbo. Nag-misyonero siya kaagad. Pangalawa, may pangalawa siyang dahilan. No? Ang pangalawa niyang dahilan, ay nasa na ba? Nawala ang notes ko.
upang mapasinungalingan niya ang bulaang katuruan na ang kaligtasan ay may halong gawa. Kasi nga talamak ito nung panahon na yon. Sa lahat ng church na pinuntahan niya sa Galatians, kung saan tinuro niya na ang salvation by faith alone, merong sumusunod na Judaizer sa kanya, papasok secretly doon sa church at mangangaral na hindi totoo yon, kailangan ng gawa. So, kailangan niya maitaguyod ang tamang ebanghelyo sa mga Galatians. Tignan natin yung unang dahilan, yung unang pakay niya. Yung upang maisiguro niya na hindi sayang ang kanyang pamamahayag. Tignan natin yung verses 1 and 2. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem. So, dun sa maliit na sentence na yon, marami tayong makukuha ang clue. Then, ibig sabihin, merong nagdaan na panahon. After 14 years, yun yung panahon na nagdaan. I went up again to Jerusalem. Ibig sabihin, nagpunta na siya dati. At the very least, ito ang second na visit niya sa Jerusalem. Ngayon, si Pablo lumaki sa Jerusalem. Tandaan natin na siya ay isang Pharisee, isang lawyer, isang expert sa Old Testament Scripture. So, lumaki siya sa Jerusalem. Pero umalis siya sa Jerusalem dahil pinahayo siya ng Panginoon upang mag-preach ng gospel sa iba. Kaya ginagawa na nga niya yun. No? So, bibigyan ko kayo ng konting timeline. Tingnan natin yung teksto natin. Tingnan nyo yung mga Biblia nyo. Kasi mahirap tignan nyo lang dito. No? Buksan nyo yung mga Biblia nyo. No? Para hindi sayang yung pagkakabili natin yung mga yan. No? Tignan nyo halimbawa sa chapter 1 verse 18. Anong nakikita nyo ron? Then, after 3 years. Ano kaya yon? May timeline na sinasuggest. Then, merong lumipas na panahon. Ilan yon taon na lumipas? 3 years. Ano nangyari? I went up to Jerusalem to visit Cephas and remained with him 15 days. So, ang daming timeline dito. 3 years, then after 3 years, after what? After ng kanyang conversion. Kung babasahin po natin ng Acts chapter 9, yun po yung story ng conversion niya, di ba? Pinadala si Ananias sa kanya, siya isang nabulag siya, nasa isang bahay siya, pinadala si Ananias sa kanya, takot na takot si Ananias. Hindi ba ito yung nanguhuli ng mga Kristiyano, Panginoon? Ay, basta pumunta ka. No? So, sabi kasi ng Panginoon, I have appointed him to bring the gospel to the Gentiles. So, pumunta ka sa kanya, pumunta si Ananias, at natanggal yung kanyang pagkabulag, at siya'y binautismuhan. Yun ang kanyang conversion, di ba? So, makikita natin yon verse 18 ng Acts 9. Verse 19, kumain siya. For some days, he was with the disciples at Damascus. Some days. Gaano kaya katagal yun? Alam na natin ngayon na 3 years yun. Kasi sa Galatians 1:18, then after 3 years. Yun yung unang then. Di ba? So, anong ginawa niya? Nag-preach na siya ng gospel sa mga synagogue sa Damascus. In fact, he increased all the more in strength and confounded the Jews who lived in Damascus by proving that Jesus was the Christ. Verse 22. When many days had passed, the Jews plotted to kill him. So gusto ngayon siyang patayin dahil nandun din yung mga Hudyo. No? So nagpunta siya ng Jerusalem. When he had come to Jerusalem, he attempted to join the disciples. Ito yung kinikwento niya na 15 days siya dun sa verse 18 ng chapter 1 ng Galatians. 15 days lang siya sa Jerusalem. Ano nangyari after 15 days? No? Verse 30, and when the brothers learned this, they brought him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. Pinauwi siya. So yun yung una niyang dalaw. So yun yung unang then. Verse 18 ng chapter 1. Merong pangalawang then. Tingnan natin, ha? Verse 21. Then I went into the regions of Syria and Cilicia. O sinabi yun sa Acts 9 ni Luke. No? Pinadala siya, binabasa sa isang basket. Siya ay nag-escape.
pinapunta siya sa Syria and Cilicia. So, alam na natin ngayon na yun ang nangyari sa kanya. Doon sa Syria and Cilicia, nagpatuloy siya ng kanyang ministeryo. No? Saan natin makikita yon? Sa Acts 11, merong bagong church na itinayo sa Antioch. Yung church na yon pinuntahan ni Barnabas. Kasi bago lang sila, kailangan nila ng encouragement, and si Barnabas, ang tawag sa kanya, the son of encouragement. So, the report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. No? Chapter 11, verse 22. Verse 23, when he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. Lumalaki yung church sa Antioch. Kailangan niya ngayon ng katulong. So, anong ginawa niya? Verse 25. So, Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Sino si Saul? Si Paul. No? And when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year, they met with the church and taught a great many people. And in Antioch, the disciples were first called Christians. So, yun yung second then. Gaano kaya katagal kaya yun? Makikita natin yun dun sa third na then. Chapter 2, verse 1. Yung first verse natin. Huwag kayong magalala, nasa first verse pa lang tayo. Huwag kayong magmadali. No? Yung pangatlong then. Then, after 14 years. So, wow. Gaano ka siya katagal na nag-minister sa Cilicia, sa Antioch, sa Syria. Gaano katagal? 14 years. 14 years from when? Nung dinala siya doon. Dinala siya doon pagkatapos niya dumalaw nung first time sa Jerusalem, which was 3 years after his conversion. So pag pinagsama mo yung 3 years ng first then, tas yung 14 years ng second then, ng third then, pag inadd mo yung 3 plus 14, ilang years yun? 17 years. Ngayon, si Pastor Dylan, no, ang bilang niya, 14 years from his conversion. Nung sinabi ni Pablo, then after 14 years, pwede rin kasing bilangin yon from his conversion. So, hindi siya mali. No? Pwedeng 14 years, pwedeng 17 years. Ang importante, pasok na pasok sa account ng Book of Acts, itong kinekwento ni Paul sa Galatians. Dahil totoo ang Biblia at walang mali. Ang importante, matagal na panahon na nagdaan. 14 or 17 years. At nung kanyang pagdalaw, yung haba ng panahon na yun, ano ang gospel na pinopreach niya? Salvation is by grace, alone, through faith, alone, in Christ, alone. Alam na niya yung ebanghelyo. Hindi siya nagtagal sa Jerusalem nung first time. 15 days lang. Hindi maaaring tinuro sa kanya ang buong systematic theology ng Kristyanismo sa loob ng 15 days. Datapwat sa haba ng kanyang ministeryo sa Antioch, sa Syria, sa Cilicia, parehong-pareho ng gospel ni Jesus Christ ang kanyang tinuturo. Sabi ni Christ, believe and you will be saved. Sabi ni Jesus, come to me and I will in no ways cast you out. Wala siyang ibang nire-require kundi faith. Makikita natin yun sa buong Gospel of John. Believe, believe, believe. Yun lang po ang kailangan. So anong pinipreach ni Paul? Believe and you will be saved. Sa Acts 16:31, nung siya'y nakalaya sa preso, sinabi niya dun sa prisoner, Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ, and you and your household will be saved. So believe lang. Wala nang halong iba. So nung pumunta siya, kasama niya si Barnabas at si Titus. Kilala na natin si Barnabas, yan yung sa Acts 4, inintroduce siya, nagkokolekta ang mga
ang church sa Jerusalem kasi dumami sila. Yung iba, walang makain, nangungulekta sila ng mga abuloy. No? So siya, binenta niya ang kanyang lupain at binigay yung proceeds doon sa church at Jerusalem. Alam na natin na siya ang nagpakilala kay Pablo sa church, sa mga kapatid sa Damascus. Para sabihin, ay, okay yan. Totoo yan. No? Alam din natin na siya ang humanap kay Pablo sa Acts 11 nung nasa Antioch na siya. No? So si Barnabas, para siyang manager ni Pablo. Di ba? So talagang naging katulong niya siya, kasangga sa lahat ng pagmiministeryo. Si Titus ay isang disipulo ni Pablo na malamang na-convert sa Syrian Antioch nung nandoon si Pablo. Kasi he is Greek, no? Pero naging tapat siya sa kanyang ministeryo. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 8:23, as for Titus, he is my partner and fellow worker for your benefit. And as for our brothers, they are messengers of the churches, the glory of Christ. Naging malapit na disipulo siya. Kaya nung malapit na siyang mamatay at nasa prison siya sa Rome, ang isa sa huli niyang sinulatan ay si Titus. Ang tawag niya kay Titus sa Titus 1:4, to Titus, my true child in a common faith. Para niyang anak sa pananampalataya. So yun ang kasama niya. Pero meron siyang kasamang Greek, si Titus, na hindi circumcised. I went up because of revelation. Yun ang dahilan, isang dahilan kung bakit siya pumunta. Meron siya natanggap na revelation. Sabi ng iba, nung nasa Antioch siya, sa Acts 11, merong isang propeta doon, ang pangalan si Agabus, sa Acts 11:28, and one of them named Agabus stood up and foretold by the Spirit that there would be a great famine over the world, that this took place in the days of Claudius. So merong parenthesis si Paul doon, kasi sinusulat niya ito after the fact. So Acts 11, nandun siya, bago siya dumalaw ulit sa Jerusalem, merong isang revelation. Ngayon, maaari din na nakatanggap siya ng ibang revelation. Kasi alam natin from Galatians 1:12, for I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. So malamang patuloy na siya ay tumatanggap ng revelation directly from Christ. Maring ganon. O di kaya si Agabus mismo, sinabihan siya na kailangan mong magpunta sa Jerusalem kasi pinag-iinitan ang gospel doon. By revelation. Set before them, sabi niya, kaya siya nagpunta sa Jerusalem, gusto ko ilatag sa kanila, though privately before those who seemed influential, the gospel that I proclaim among the Gentiles in order to make sure I was not running or had not run in vain. Ngayon, maraming debate tungkol dito, no? Kasi, sabi niya, though privately. Kasi meron pa isang theory ang mga theologians. Hindi ito yung tawag nila the famine visit. Yung famine visit, yun yung pinrophesy ni Agabus sa Acts 11:28. Yung kababasa lang natin. Pagkatapos niya i-prophesy, nagpadala sila ng abuloy. Ang nagdala ng abuloy sa Jerusalem, si Paul at si Barnabas. So ito yung visit na yon. Ito yung visit na dinidescribe niya sa Galatians 2:1-10. Pero sabi ng iba, meron pa siyang ibang visit na tugma dito. Acts 15:1-2. Siya ay bumaba sa Jerusalem upang sumali sa Jerusalem Council. Yung church, meron silang public council. Pero mga kapatid, naniniwala ako na hindi yon ang okasyon ng kanyang pagbisita. Bakit? Kasi sinabi niya, though privately before those who seemed influential, he spoke to them privately. Hindi public katulad ng Acts 15. Doon sa Acts 15, tumayo siya at nagsabi ng kanyang kaisipan, no, tungkol sa salvation by faith alone. Si Peter din nagsalita doon sa Acts 15 council. Pero dito, private conversation ito.
Wise talaga si Pablo sapagkat ayaw niya na sumambulat sa publiko kung ano man ang kanilang pinag-uusapan. Gusto niya na ma-settle yung katotohanan ng gospel privately muna. So, alam natin na yung mga influential later on sa chapter 2 verse 9, alam natin na 3 lalaki yon, si James, si Cephas, who's also named Peter, and si John. Okay? Ito ang pakay niya upang ilatag sa mga kapwa niya apostol ang ebanghelyo. Hindi upang matutunan ang ebanghelyo, kundi upang mag-compare notes sila doon sa tinanggap niya mula sa Panginoon at tinanggap nila mula sa Panginoon kung pareho. Kasi kung hindi pareho, pwedeng gamitin ng kanilang mga kaaway na, tignan mo na, hindi sila nagtutugma. At gano'n na nga ang sinasabi ng mga kalaban ni Pablo. Kaya siya bumaba. Para naman hindi magsayang ang aking pamamahayag. Sabi niya, di ba, sa chapter 2, in order to make sure I was not running or had not run in vain. Kasi nga naman, kung manalo sa social media nung panahon nila, yung mga Judaizers, magiging hadlang yon sa lalong paglago ng ebanghelyo. So tiyak si Pablo sa kanyang ebanghelyo. Kasi alam natin sa chapter 1, verse 8 and 9, sabi niya, kung merong nagtuturong iba, kahit kami, ng ibang ebanghelyo, let him be accursed. Inulit pa niya sa verse 9. So tiyak siya na yung ebanghelyo niya ay galing kay Kristo Jesus. Hindi yun ang pakay niya. Gusto niya lang i-align. Ano ba tinuturo niyo? I'm sure pareho ng tinuturo ko. Pakita natin sa iba. Bakit? Kasi sabi niya, sa verse 2, sa verse 5, sabi niya, so that the truth of the gospel might be preserved for you. Para maitaguyod niya yung gospel. So ito yung pangalawang dahilan. Verses 3 to 5. Upang mapasinungalingan niya ang bulaang katuroan na ang kaligtasan ay may halong gawa at para maitaguyod niya ang tamang ebanghelyo sa mga Galatians. So gusto niyang talunin yung kumakalat na maling katuruan. Kasi, ang sabi sa verse 3, but even Titus, who was with me, was not forced to be circumcised though he was a Greek. Yun ang kanyang pruweba. Si Titus ay isang test case ni Pablo. Dinala niya ito sa Jerusalem at inharap doon sa tatlo, kay James, kay Cephas, at kay John. No? James, Peter, and John. Hindi John, Paul, George, and Ringo. Ha? Baka kayong malito. No? Ibang apostles yon. No? Beatles yon. Okay? Dito, si Peter, si James, at si John. Ibang James ito, hindi ito yung James na kapatid ni John. Kasi ito si James na leader, kapatid ni Kristo Jesus sa laman. At ito ang leader ngayon ng Jerusalem Council. So sila ang kaharap niya, iniharap niya si Titus. Siya ay isang mananampalataya, siya ay ligtas, siya ay nagpipreach na ng gospel, nagdi-disciple ng ibang Kristiyano, hindi siya circumcised. What do you say? Sabi nila, no need to be circumcised. So, sa mga tunay na apostol, hindi nila ito hinihingi bilang isang dagdag sa pananampalataya ni Titus kay Jesus. Sapat na nanampalataya na siya sa naganap na gawain ni Jesus sa krus. Tapos na ang salvation work sa krus. Ang sabi ni Jesus, it is finished. Tapos na. Wala nang kailangan idagdag. Kailangan lang manampalataya kay Jesus. Di ba? Dahil naganap na ni Jesus ang lahat ng hinihingi ng batas, hindi na kailangan ng circumcision upang maligtas. Ngunit ito ay naging parang tradisyon na lang sa mga Hudyo na hindi na kailangan maranasan pa ng mga Hintil
na nananampalataya na kay Jesus. So si Titus ang Exhibit A. Dahil hindi nila finor si Titus na magpa-circumcise, ibig sabihin, hindi required. Tama, magkapareho ang gospel na tinuturo ni Pablo at ang gospel na tinuturo ng Jerusalem. Alam nyo, alam ni Peter ito. Bakit ko alam? Na si Peter, pareho sila ni Pablo. Kasi sa Acts chapter 10, no? Kukwento ko na lang sa inyo. Hindi ko nababasahin, mahaba. Di ba? Pinapunta ng Holy Spirit si Peter sa Caesarea, kung saan tinagpo niya si Cornelius. Cornelius, isang Roman centurion, isang Gentile. Dahil nakatanggap niya ng vision si Cornelius, tinipon niya ang kanyang pamilya. Nagpadala siya ng susundo kay Peter. At dinala siya sa Caesarea. Si Peter pumasok sa bahay ng isang hentil. Bawal yun. Bawal yun sa mga Hudyo. Pero pinakitaan ng vision ng Panginoon si Peter na pwede niyang kainin ng lahat ng klaseng pagkain. So nilibre na siya. So sabi ni Peter kay Cornelius, binigay niya yung gospel, naniwala si Cornelius. Pinacircumcise ba niya si Cornelius? Hindi. Ano lang nangyari? Binautismuhan nila si Cornelius at lahat ng kasama niya. So alam ni Peter yon, nireport nga niya sa church na kahit ang mga hentil naniniwala na kay Hesus Kristo. Kahit ang mga Gentile, nagpakita sila nung sign gift na sila ay nakapagsalita, nagbigay ng papuri sa Diyos sa lingwahe na hindi nila natural na lingwahe. Ginawa yun nila Cornelius. Siguro Latin ang alam nila, dahil si Peter at mga kasama niya ay Hebrew, maaring nag-praise sila sa Panginoon, nag-extol sa Diyos, at sa Hebrew sila nagsalita. Kaya alam ni Peter, uy, totoo to. Sila ay saved. So binautismohan ni Peter. Hindi niya pinacircumcise. So nung nireport niya sa church sa Jerusalem, sa Acts 11, ang sabi ng mga taga-Jerusalem, to the Gentiles also God gave repentance that leads unto salvation. So tinanggap nila. Datapwat, nung dumating si Titus, kasama si Paul, si Titus ay hindi circumcised, tinanggap nila si Titus. Tapos ang issue. Yet, sabi sa ating teksto, because of false brothers secretly brought in, may nakapasok sa meeting nila who slipped in to spy out our freedom that we have in Christ Jesus so that they might bring us into slavery. To them we did not yield in submission even for a moment so that the truth of the gospel might be preserved for you. So ito ang pangalawang pakay ni Pablo, no? Na matalo niya ang kasinungalingan ng mga bulaang mga Hudyo na nakapasok somehow sa kalipunan ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Ito yung mga Judaizers. Sila ay mga nagpapanggap lang ng mga Kristiyano. They are false brothers, sabi ng ating text. At ang layunin nila ay gawing sekta lang ang ng Judaismo, ang Kristyanismo. Mantakin nyo kung sila ay nagwagi. Kailangan natin lahat maging Hudyo para tayo makatanggap kay Kristo Jesus. Mabuti na lang, sabi nga ni Pablo, we did not yield. Nung sinabi niyang we, sino na yung kasama niya? Siyempre si Barnabas, siyempre si Titus. Pero meron siyang ibang kamiting, di ba? Si James, si Peter, at si John. We, sabi niya, did not yield in submission, even for a moment. Importante na ipaglaban ang katotohanan ng Kristyanismo na may isang Diyos na nasa 3 persona, na si Jesus ang tagapagligtas na hinirang ng Ama upang iligtas ang sanlibutan. So alam nyo, yung mga Judaizers, sabi nila, Amen, naniniwala din kami dyan. At sa totoo lang, mga kapatid, sa ating panahon ngayon, ang Roman Catholic Church
Maraming Protestant churches ang nagsasabing, Amen din, naniniwala kami na iisa lang ang Diyos, na nasa 3 persona, na si Jesus ang tagapagligtas na hinirang ng Ama upang iligtas ang sanlibutan. Ngunit, dinadagdag nila ang pangangailangan na sumunod sa mga batas, sa mga kautusan. Na pawang yung batas ng Old Testament ay tumuturo lang kay Jesus. Kung gaano ka-imposible yung sundin yung batas ng Old Testament, ang pakay ng Old Testament law is ma-drive tayo kay Jesus Christ. Kasi kung hindi natin kayang gawin, kailangan natin ng Savior. Ganoon ang nangyari kay Martin Luther. Siya ay naging Augustinian monk. Sinubukan niyang sundin lahat ang kautusan sa Old Testament. Hindi niya masunod. Frustrated siya. Depressed na siya. Muntik na siyang mamatay dahil sa lamig. Tapos nabasa niya ang Romans 1. The just shall live by faith. Dahil doon, nabasa din niya, mga kapatid, ang Galatians. At dahil sa pagkakabasa niya sa Galatians, siya ay pinalaya ng Panginoon. At sabi niya sa kanyang notes, it is as if I was born again. Kasi gano'n ang nangyari sa kanya. Mga kapatid, maraming nagtuturo na kailangan natin magdagdag sa pananampalataya kay Jesus. Alam natin na kanya nang tinupad ang lahat na hinihingi ng batas. Sabi niya sa Matthew 5:17, I did not come to abolish the law but to fulfill it. In fact, ganoon ang ginawa niya sa kanyang buhay. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Ang sabi ni John sa 1 John 3:5, you know that He appeared in order to take away sins. And in Him there is no sin. There is no sin. Hindi na kailangan na idagdag pa ang pagtupad ng batas sapagkat si Jesus ang katuparan ng batas. Tinupad na niya ang batas kasi hindi natin kayang tuparin. Datapwat ang kaligtasan ay pananampalataya lamang sa Kanya. Laging mayroong mga bulang propeta, mga kapatid. Sabi sa 2 Peter 2:1, but false prophets also arose among the people, just as there will be false prophets among you who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing about themselves swift destruction. Sa history ng church, maraming nag-attempt nito. Malalaking mga heresy. Si Pelagius, sabi niya, kaya nating maging good enough para tayo makarating sa langit. Salvation by works. May mga parang sumunod sa kanya, mga semi-Pelagian. Sabi niya, hindi, nililigtas tayo ng grace ng Panginoon, pero kailangan natin tumulong dahil meron pang kakaunting mabuti sa ating kalooban. Heresy din yun. Dumating ang mga Arian, the Arian heresy. Na yung Arian heresy sinasabi, hindi naman talagang naging tao si Jesus. O hindi siya pwedeng maging totoong Diyos at totoong tao at the same time. Meron din nagtuturo, yung mga Arminians, tinuturo nila, pareho ng semi-Pelagian, na kailangan nating idagdag ang mabubuting gawa. At may mga Protestant denominations na sumusunod sa ganitong klaseng katuruan. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Pangalawa, wala na po akong oras para dito sa pangalawa. Verses 6 to 10. Pasensya na kayo, talagang ganyan ako palagi, nauubos ang oras. Ang importante lang ay tinanggap ng mga apostol sa Jerusalem ang kanyang pagiging apostol sa mga Hentil. Siya sa mga Hentil, si Peter sa mga Hudyo.
Pareho ang kanilang ebanghelyo. Si Jesus lang ang daan para sa kaligtasan. Ang kaligtasan is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Wala nang dagdag or wala nang halong mabubuting gawa. Pero ang lahat ng tumatanggap kay Jesus, saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, ang lahat ng niligtas niya sa ganong kaparaanan ay gagawa ng mabubuting gawa. Not as the root of their salvation, but as the fruit of their salvation. Magkaiba po yun. Na tinuturo ng iba, kailangan natin gumawa ng mabubuting gawa upang tayo ay makarating sa langit, mga kapatid. Hindi po totoo yun. Wala pong makakagawa nun. Ang gospel po ay wala tayong kailangan gawin kundi manampalataya kay Jesus. At yung pananampalatayang yun, pati yun, binibigay ng Diyos sa atin. At kung yun ay i-appropriate natin sa ating buhay at maniwala tayo kay Jesus, tayo ay magbubunga sa mabubuting gawa. So ang good works, pagkatapos ng salvation. Hindi before. After. Alam nyo, kung walang good works, baka walang salvation. Problema natin, hindi natin nakikita yung salvation natin eh. Hindi mo mahanap kung save ka o hindi eh. Saan ko ba po? Wala naman ako nakikitang save sa dibdib ko. Wala eh. So makikita lang natin yon sa bunga ng Espiritu sa ating buhay. Doon po ako magtatapos, mga kapatid. Basahin nyo na lang yung verses 6 to 10. Pero malinaw na malinaw doon na nagkakaisa sila bilang magkakapatid sa pananampalataya at sa pagpapahayag ng nag-iisang ebanghelyo. Magkakapatid sila. They gave him the right hand of fellowship. Yung iba sa inyo naging miyembro ng GCF, no, we welcomed you by doing that, by extending the right hand of fellowship. Hindi po ibig sabihin na apostol kayo. No? Ginagawa natin yon sapagkat nag-iisa tayo sa iisang ebanghelyo ng kaligtasan. Yun po ang meaning nun. Sa kanyang pagdalaw muli sa mga kapatiran sa Jerusalem, tinanggap niya ang pakikiisa nila na nagsilbing kumpirmasyon na ang kanyang kakaibang pagkakatawag sa pamamahayag ng ebanghelyo sa mga Hentil. Kakaiba po ang pagtawag kay Paul. Kaya po parang nahihiwalay siya dun sa iba. Sapagkat tinawag siya sa isang supernatural way, ibinigay sa kanya ang gospel in a supernatural manner dahil ang kanyang mission is for the rest of the world, to the Gentiles. Sa ganitong paraan, itinaguyod ng lahat ng mga apostol ng Panginoon ang nag-iisang ebanghelyo ni Kristo Jesus. Iisa lang po ang gospel. Mag-iingat po tayo dahil maraming nagtatangkang sumira, magdagdag, magbaluktot, magpalabo. Kailangan po i-rehearse natin sa ating puso't isipan palagi ang gospel ng Panginoon. That we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Mahalagang ipaglaban ng mga alagad ng Panginoon ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang hamon sa atin ngayon ng mga tagasunod niya ay pagpapatuloy ng laban na ito na inumpisahan nila noon at kailangan nating ipagpatuloy ngayon. Tayo po'y tumayo, tayo mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita. Sa amin ngayong hapong ito, salamat sa mensahe na nagmula sa inyong banal na salita. Itanim niyo po ito sa aming puso't isipan at palakasin niyo kami upang kami makasunod. At ngayon, tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos, ang kagandaang loob ni Kristo Jesus, at ang pakikipisan tanglaw at gabay ng Espiritu Santo magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.
You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.